Ipapakita ko sa inyo guys sa inyong marker. Ito. Yung marker na. Smile. Bago pa to guys. Yung marker na isang nyug na maliit na nyug. Ito hindi lang mataas. Yung marker talaga yun guys. Bago lang dito. Yung isang araw wala pa to. Mayroon marker guys. Mga nakalagay kaukit sa nyug pero meron dyan. At ito guys, papakita ko sa inyo yung kalain nya. Kumpasan namin yan guys ay 225 yan. Biling south. Ito guys, ito yung tinuturo yun guys. Saan pa to? Ito at isa pa. Tingnan ba to? Ayun. Dito siya nakaturo. Ayan. Ito nyo. Marker talaga yan. Ito. Ito. Kinupasan niya niyan. Ito. Hindi pa ito siya nakaline. Naka-triangle guys. Triangle of mission niya. I-remap ko, i-remap. Tingnan nyo mga doon ka ano ko explain. Upload natin ito mamaya. Ito ang tawag nito ay remarking, mga katingit. Yung dalawang mata mayroon itong tinignan. Ito ay bibig. Ibig sabihin yan metal element kasi kapag kumpasan natin to gamit tayo ng kumpas sa ipon lang gamitin natin. Ayan, makita natin orient natin na kapag titingin tayo dyan naka 270. Ayan, tignan mo, kita ba? West. So ang dalawang parang nose niya itchy ni. So dalawang deposito siguro ang ibig sabihin nito mga kapits kasi dalawa naman. Hindi tayo sure kung hindi natin i-remap. Makakalain natin dahil dalawa ang mata, dalawa din ang item. Tapos dito dalawa din, so apat na. Hindi ganyan. So isometric viewing tayo. Pagharap ako doon naka-90 yan. Tingnan mo doon. Tapos may makita tayong bato dyan na bagong nilagay gano'n. So galing sa bato yan 20 degree. So ito yung alas 3 natin. At kapag dito naman tayo banda sentro natin dito sa alas 12 meron tayong makikitang bato. So naka water element dyan, metal. Tignan nyo body, metal talaga okay, west side. Ibig sabihin nakatingin siya direct dapat papunta sa lock. Yan ang lock. So saan ang item kapag ganito halimbawa gamit tayo ng kumpas. Tignan natin para hindi tayo maligaw mga ka-PH. Ang mga nakakaintindi lang sa mga remarker ay yung may alam sa pagtipresyohan. Ayan, tignan natin, kunan natin ang 135, sentro natin 135, kita na papunta sa southeast. So ibig sabihin wood element papunta, pero hindi literal na wood element makikita natin dyan kasi bato lang. At kapag dito na naman tayo tignan natin naka 315. Ayan, kita 315. Ayan, kita. So northwest, sabihin metal pa rin, metal dun. So ibig sabihin ang dig site niyan dahil may dalawang bato
bali passage to. Papunta dyan. Bakit? Yan yung remarker oh. Ibig sabihin, may missing coordinate. May missing coordinate dito mga ka-TH. Dapat sa dig site mayroon tayong mahukay na bato din na kasing laki niyan. Kung hindi naman bato, metal. So, ayan, bagong remarker lang yan, bagong gawa ng mga Jaika. Mga tao na nagbisita dito na syempre mga Hapon sila. Tapos nag-remarker sila ng madaling araw. Kaya madalas makakita tayo ng ganito sa site. Pero di lahat ng niyog ay ganito. Baka akalain ninyo yan na baka sabihin niyo na bakit ginawa nating marker ang niyog na bago lang yan. Ibig sabihin kasi niyan, may kahoy kasi dyan na malaki noon na naka-align sa yes. Tapos yung deposito bali dito. Hindi natin mahanap kasi wala tayong original mapa. Pero buti na lang nag-remarker sila dyan. Alam na natin yung dig site. So dito, alas 12, alas 3. Dito yung code 5. Dito tayo maghukay. Lagyan natin ng staka. So ayan, yung pinaka-sentro. So kapag dito tayo, kuha tayo ng kumpas ulit. Kapag dito tayo, mga ka-TH, ayan. Oh, di ba 90 dyan? 90 east. Dito naman, na 0 degree, ayan, 0. Kita. Dito naman, sa may remarker, naka 270. Ayan. Ayan, 270. So, missing coordinate niya nandito. Dito yung possible na may load. Tapos dito na naman tayo, kumpas na naman tayo sa pinakagitna. Kasi may given siya na dalawa. Walang yung mata, hindi ibig sabihin na dalawa na talagang ito yung ibig sabihin ng kasali to. Ito lang Ichini. So dalawang deposit. Saan natin hanapin yung pangalawang deposit? Ayan o, sa 45 degree. So gagamit pa rin tayo ng geometry oh. Ayan o, triangulation. Kunin natin yung hypotenuse tapos quadrant bearing 45. Saan yung 45? Papunta dito na side. So pwede tayong lalagpas dun. Hindi natin alam. Lalagpas tayo. Kapag lalagpas tayo, kuha tayo ng kumpas, hindi na siya perfect. So dito lang tayo nilagyan ng istaka para maging perfect siya na west na naman. Ayan o. Oh, west. Ayan. O, di ba west? Ayan, 270. So kapag dyan tayo, babalik tayo sa may istaka na may item kanina. Ito 5 degree na siya. Ayan, 2 to 5 degree. Ayan, kita? Yes, kita. So kung dito na naman tayo sa bato, 180 degrees south, kita? So it means pasok siya sa 8 trigrams in 15 dimension. Gagamit tayo ng engineering method. So sa dalawa, tatlo, apat na step. So 3, 6, 9, 12. 12 feet lang distansya ang item. Load to load niya yan. So laging tandaan, pagka ganitong remarker, bago lang talaga to mga katits, may na-assign talaga na atasan na magbalik dito sa Pilipinas para maggawa ng remarker. Hindi gawa ng may-ari niyan ng lupa, kundi gawa to ng mga Jaika. So yan lang po. Maraming salamat. Ansay. Hapon na. Ito yung lugar ng isang kaibigan namin. Pinapakita sa kanya na Nagpaparimap sila. Ayan. Yun yung bahay nila. Tingnan. Ayan, ganda talaga ng markers. Smile.